Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Nako, merong napakalaking napakalungkot na inamin dito at ibinunyag si Robin Padilla mismo sa harapan ng isang newscaster kung saan sinabi niya na wala na, talo na tayo nito. Wala nang pundo ang PDP, wala nang pera, wala nang crowd drawer, wala nang magpapadami ng crowd kasi wala na nga ang presidente. Kaya parang langgam na nawawalan ng di ba? Yung langgam kapag napatay ang queen ay parang nawawala ng landas ang mga army of ants, yung mga langgam ha. Kagaya din sa nangyari na ganyan kapag nawala ng pinuno talaga ay hindi na maganda ang takbo kahit saan pa yan na klaseng grupo, kahit sa military, kahit sa anumang klaseng paramilitary groups. Kapag naglaho ang kanilang general or leader, ay talagang mawawala sa direksyon ang subordinates nito. Kaya ito, panoorin natin muna. Ito'y isang reaksyon ng ating ka-vlogger, isang attorney, nagbigay ng reaksyon dito at mamaya bigyan din natin ito ng pangalawang reaksyon. Narito ang video, atin panoorin. Malaki rin ang gastos kung magpatagbo ka ng kampanya. At ngayon, inamin ni Robin Padilla na si Duterte naman talaga nanggagaling ay ang pondo kasi wala naman pondo ang PDP laban. So, ang side issue dito ay dahil walang pera ba ang PDP, inabandonan na rin ni Robin Padilla ang PDP. Kasi nasa kalagitnaan tayo ng campaign. Ikaw ang general at commander ng laban na ito. Dapat nandito ka, nagli-lead ka. At dapat ibang tao na lang nagpa-follow up dyan kay Duterte ukol sa pera. Tama. Dahil hindi lang nilalangaw talagang kumukunti at pakunti ng pakunti na lamang ang dumadalo sa mga DDS proclamation rally. Kaya nga wala si Digong Si Digong lang naman ang maraming fans dyan sa lahat. Crowd drawer, yung parang si Andrew E ba? Dahil kay Andrew E ay napakarami ang dumaragsa na mga supporters ni PBBM. Sabi nga kahit hindi binabayaran daw, sabi ni Robin Padilla, kahit hindi daw binabayaran basta't nandyan si Digong ay marami daw ang manonood. Kaya ngayon binabayaran nila Inamin nga ni Robin Padilla na binabayaran daw nila ngayon dahil wala na si Digong. Kasi kung hindi babayaran yung mga tao, wala talagang susulpot doon. Walang darating kundi mga langaw, mga alibangbang at kung ano-ano pang insekto ang lumalapit doon kung wala si Digong. Kaya ang gagawin ay babayaran. Kaya dito ay naubusan na ng pondo. Sabi ni Robin Padilla, wala ng pera ang PDP, sir. Kailangan, sir, makausap kita, sir. 2 linggo na pala. Hindi niya nakausap si Digong kasi hindi siya pinapasok. Kasi hindi siya immediate family. Kaya kawawa si Bigote dito. Kasi siya yung president ng PDP. Tapos nandyan siya. Tama nga sabi nitong attorney. Bakit nandito ka, Robin, sa The Hague? Dapat nandito ka lang sa Pilipinas para masamahan mo sa rally. Masuportahan mo yung inyong mga kandidato. Ang ano pa naman ng mga kandidato nyo? Ilan lang bang sikat dyan? 2 lang yata. Puro never heard yan Yung mga kandidato nyo, hindi pa yan naririnig. Walang mga first timer pa yan, di ba? At 2 lang dyan ang medyo magaling. Magaling sa inyo. Pero pag ilagay na yan sa Senado, hindi na magaling, di ba? Katulad ni Bato, nagtatago na, Bungo, meron na rin kaso. Kaya dito ay binulgar ni Robin, wala nang pera. Wala na daw pera. Kasi binabayaran na pala yung mga dumadalo. Kasi wala na yung kanilang pinaka-leader, pinaka-hari. Kaya ito, patuloy natin ng video, courtesy sa atin ng ating ka-vlogger. Narito, balikan natin. Pero, inabandono siguro siya ang kinukulit ukol sa mga budget, ukol sa mga obligasyon nila, financial obligation ng party, sa mga rally, sa mga prayer rally, sa mga maisog rally, sa mga pasalamat rally o kaya sa mga motorcade. So siya ang hinahabol, kaya pati siya tumakas na rin
tumakas na rin. Kawawa naman at inabandona yung party. Ayan nga. Wala kasing may sagot si Robin Padilla eh. Kapag tinanong siya ni Vic Rodriguez, yung duling na na lampayatot, na maingay, ay walang may sagot si Robin. Magastos talaga eh, di ba? Araw-araw gumagastos ang partido para sa snacks, para sa mobilization, para sa kampanya, para sa pambili ng kung ano-ano. Ay wala na eh, kasi kada oras daw pala doon sa habang umuusad ang kaso ni Digong, kada oras pala ang binabayaran nila BP Sara sa piso, bawat oras ay 23,000 pesos ang bawat oras ng attorney na si Nicholas Kaufman. Kahit walang sesyon basta't umpisa na ang katulad ngayon na official na siya na attorney, ay oras-oras talaga daw na binabayaran yan. Kaya mukhang hindi pa yata mauubos ang dami-daming na nila eh. Kay BP Sara lang yung confidential fund 600 million eh. Meron pa silang mga sideline dyan eh, di ba? Kaya hindi maubos-ubos. Ang problema kung bakit hindi makakuha ng malaking pera sila Digong, kasi naka-freeze. Naka-freeze yung mga accounts na yun na kaduda-duda, di ba? At wala ng confidential fund si BP Sara ngayon, kinuha. Kaya na itong nagka-problema na nga sa budget sa pagkampanya ang PDP Laban. Kawawang PDP Laban na yan. Kasi iniwan sila ng kanilang hari eh. Yung kanilang hari talaga ang naghawak ng ng pondo ng pera. Kaya yan ang problema, hindi katulad sa Alyansa. Manny Pacquiao, napakayaman, multimillionaire, di ba? PBBM ay kayang magbigay ng ng pundo sa partido. Bilyar, mayaman. Di ba ang daming mayaman diyan eh. Lahat yata mayaman. Walang pobre diyan sa sa alyansa na yan. Lahat mayayaman yan eh. Kaya kaya nilang punduhan ang kanilang partido. Kaya kung ganyan na wala nang ang pundo, wala nang panggasolina, wala nang pangbayad sa mga dumadalo, siyempre babayaran mo yung mga tao. Kasi isang iniwan nila yung trabaho nila para dadalo diyan. So kung magkano ang sweldo nila sa opisina or kung saan man ang trabaho yan na tindahan, halimbawa ang 700 ang araw nila, ay babayaran mo talaga yan ng 700 kasi umatin dyan eh. Ganyan lang yan. Ganun na yan ngayon. Hindi na pwedeng kukunin mo yung mga tao para manonood sa iyo na walang bayad. Bayad-bayad na ngayon. Yan ang katotohanan. Alright, balik tayo dito sa ating kaibigan. So pakinggan natin yung pahayag ni Robin Padilla dito sa interview ng ABS-CBN kung bakit nandyan pa siya sa sa dahig at anong pakay niya kay Duterte. Panoorin natin. So, napakahalaga po kasi ako po ang presidente ng PDP Laban at nasa kalagitnaan po ng kampanya ang ating bansa. Political ally po ako. Ito pong ating Pangulo ay chairman ng isang political party. Ayan, so nasa kalagitnaan daw ng kampanya ang kanilang partido, PDP. May napansin lang ako dyan yung bandila ng Pilipinas ay wag nyo nang gamitin yan dahil alam naman natin na kayo'y maka-China. Kaya kung magwagayway kayo dyan ng bandila, ang bandila ay narapat-dapat lang yan sa partidong alyansa. Ang alyansa ang maka-Pilipinas kasi nagdepensa ang alyansa sa WPS. Itong mga taong to, lead by Robin Padilla, PDP Laban, lahat siguro yan maka-China eh. Marcolita maka-China, di ba? Digong maka-China, Sara maka-China, mga anak ni Digong maka-China. Kaya yan, palaging nire-request ko yan eh, bawat vlog ko kapag may makita akong flag na dinadala ng mga DDS, huwag niyong iwagayway ang flag ng Pilipinas. Magagalit sa inyo ang China. Kasi kayo ay hawak ng China. Kayo nga ay probinsya ng China eh. Ang lahat ng membro ni Digong sa DDS, yan ay automatic China na yan. Kaya wag kayong magwagayway ng flag ng China kasi ang sinusuportahan nyo ay maka-China. Ang patutunguhan ng Pilipinas kapag si Digong ang makaupo at saka itong mga alipuris ay China talaga. Ang China, ang Pilipinas ay magiging probinsya ng China, tuluyan. Matuluyan na kasi pinaplano pa eh. Sa Gentleman's Agreement ay probinsya na tayo. Pero dapat pa kasi na
magiging opisyal yan, paano maging probinsya kung si PBBM ang nakaupong presidente? Okay, gaya yung flag ng Pilipinas, wag niyong gamitin yan kasi hindi nababagay sa inyo kasi kayo'y maka-China. Okay, balik tayo dito kay Robin Padilla. Ito paawa-awa kasi gusto niya makausap si Digong, kukuha siya ng malaking pundo. Iwan ko lang baka naka-freeze na yung mga account ni BP Sara kaya hindi na makakuha ng pundo. Nandyan lang talaga ang pundo kay Digong o BP Sara. BP Sara yata, sabi ni Trillanes, nasa kay BP Sara ang maraming accounts na naroon yung mga pera na pinaghahabol ni Trillanes. Okay, so ito nagbukang kawawa dito si Robin. Kapag natalo ang PDP lahat, talagang si Robin ang babalikan ng lahat ng ng kandidato ng PDP dahil si Robin Padilla ang president. Iniwan niya ang Pilipinas Dapat kasi sabi ng ating kaibigan dito ay nagpadala na lang ng makipag-usap kay Digong at si Robin dahil napaka-importante. Makahatak din ito ng audience Kapag nandyan si Robin, siyempre sasabihin ng mga bad boy na nandyan si Idol, punta tayo. O pwede. Makahatak din ito ng ng audience. Kaya dapat si Robin ay narito sa Pilipinas, di ba mga kababayan? Okay, balik tayo sa kanya. Siguro po, nararapat lamang po na makausap ko yung aking chairman. Opo. So wala pang balita kung anong sagot doon? Correction, amo hindi chairman, amo. Malungkot So po, far. lagi po ako dito. Nung Biyernes pa. Oo. Wala pa po hanggang ngayon. Ngayon po sigurado wala pa kasi yung mukha ni ES mukhang malungkot. What's the next step, Senator? Anong Bukas po balak ulit. niyo? Bukas po ulit. Umaasa naman po ako na itong mga naniniwala naman daw sila sa human rights. Hindi tingnan natin. Gaano katagal po kayo dito? Kayo po ay senator, sitting senator po. Ay, break po kami. Oo. Break So, po ngayon. Ngayon po, siguro po ang tamang tanong, paano yung kampanya? Kaya po tayo nandito. Tatanong po tayo. Pero sa right ating mahal now, na Pangulong Duterte kung ano po yung strategy. Siyempre, sa po lahat ito. pero right Alam now, nyo, si Mayor, kaya ng isip niya to. Ang tanong natin, kaya ba ng katawan niya? Yun ang tanong. so ngayon, may tentative kayo kung hanggang anong panahon kayo dito? O wala pa, malabo lahat, up in the air? Malabo. Siguro mga 1 week pa. Hanggang birthday niya. Hindi pa naman kami, matagal pa naman ang resume. Kampanya, ang iniisip ko yung kampanya. How is Kampanya, yung session, tagal pa yun. how is this affecting yung kampanya? Well, sa usapin ng presence ni Mayor, sapul na sapul kami, di ba? Yun nga, itatanong ko kay Mayor. Ayan, inamin ni Robin ibig sabihin ng sapul na sapul ay wala. Talagang talo sila. Kasi walang crowd drawer Lalo na si Robin Padilla ang pangalawang pampadami ng tao, di ba? Tapos wala siya doon. Hindi katulad sa alyansa, napakaraming artista, di ba? Maraming sikat. Kaya nandun ang presidente mismo. Kaya marami talagang dadalo. Marami ang dadalo sa alyansa kumpara sa PDP laban. Ngayon nagiging kahit langaw nga daw ay wala na Kahit langaw hindi na lumalapit Kasi wala na daw si Digong. Pati si Robin wala doon. So anong gagawin ng mga duling doon katulad ni Vic Rodriguez? Anong gagawin nila sa rally? Sinong lalapit sa kanila? Si Bato, nagtatago na. Si Bongo na lang naiwan doon. Hindi wala na, di ba? Nalulusaw na, lusaw na. Kaya ito, inamin ni Robin Padilla na wala. Wala na talaga. Ang tsansa dito ay kung makausap niya si Digong at magbigay ng strategy. Okay, tapusin natin ang video. Sapul kami, di ba? Yun nga, itatanong ko kay Mayor, paano ngayon yun? Kasi siya ang #1 crowd drawer namin. Pag sinabi mo andyan si Presidente, talagang ang tao dumadating kahit hindi bayad. Okay. Ayun, inamin niya bayad Inamin niya rin Ibig sabihin ngayon, nauubos ang pera ng PDP dahil nagbabayad na. Kasi walang crowd drawer, wala siya doon.
Si Robin Padilla makakuha rin yan ng ng crowd kasi artista, bad boy. Si Digong ganun din kasi maraming nag-idolo. Pero dahil sa wala itong dalawa ay tuluyan na talaga lusaw. Malulusaw ang ang PDP, kawawa. Kahit langaw hindi na lumalapit eh. Walang walang makakain ng mga langaw doon. Kahit lagong, di ba? Kahit anong insekto wala na, hindi na alibangbang, hindi na lumalapit doon. Ito, desperado talaga ang mukha ni Robin, oh. Ito, oh. Pag sinabi mo andyan si Presidente, talagang ang tao dumadating kahit hindi bayad. Yung paano ngayon yan? Wala naman kaming pera. Ang PDP, wala naman kaming pera. Ayan, aminado, Robin Padilla. Wala na talagang pera ang PDP. Marami yan, sabi ni Trillanes, maraming pera si BP Sara. Kaya nga lang, parang naka-freeze ang mga accounts. Pero meron yan. Yan kasi ay nire-reserva nila para sa kaso ang pera. Kasi nga, 23,000 per hour eh. Kahit siguro matutulog yung si Kaufman ay pa rin, umaandar pa rin yung kanyang counting machine na 23,000 per hour. So 24 hours times 23, yun yung babayaran nila sa araw-araw habang nagpatuloy ang kaso na yan. Alright, so kung magpaalam ng mga kababayan, pag-comment sa ating comment section sa inyong mga saloobin at sa mga bago pa lamang, may huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel para palagi kayong updated sa ating mga bagong uploads. Hanggang sa muli, ingat kayong lahat. God bless our motherland, the Philippines.